choosing a right motorcycle. Ano po ba ang dapat natin isang-alang-alang pag tayo po ay bumili ng motor? Kailangan po ba mura? Pero hindi naman po natin alam kung ano ang bibili natin. Tandaan po natin ang kasabihan, you get what you pay, and you will pay what you get. Okay? Kung ano po yung binayaran mo, yun po yung makukuha nyo. Okay, so choosing a motorcycle, meron po tayong 5 factor o 5 ways para pumili po ng isang motorsiklo. Tingnan po natin yung next slide natin. Okay. So ito po ang ating basihan or guidelines para pumili po ng isang motorsiklo. Unang-una, isasalangalan po natin yung engine size. Ano po po yung engine size na tinatawag? Ito po yung engine displacement. Nagsisimula po yan mula 50 hanggang 1,400cc. No? Sunod dyan yung seat height, kung gaano mataas ang upuan ng isang motorsiklo. Sunod yung body width, yung lapat ng motor. Kinakailangan po, ma-check po natin yan. Motorcycle weight, gaano makabigat dapat ang motorsiklo pagka kayo po ay bumili. Then yung type of usage, kung saan po gagamitin ang inyong motorsiklo. Unahan po natin yung engine size. Next slide. Okay, so engine size, nag-average po niya from 50 up to more than 1,000. More than 1,000, ibig sabihin, meron po mga 1,300, may 1,400, at meron yung 1,800. So, kung mapapansin niyo po, engine size depends upon the type of usage and skill of a rider. Kung kayo po ay sumasama sa ating mga programa, beginner rider, gagamit po ba kayo ng 1,000cc? Kung kayo po ay nagsisimula pa lang mag-aaral ng motor. Diba? So, very important po, malaman po natin kung ano pong cc yung kailangan po pag-aralan. Kadalasan po mga 110cc. Yan po yung mga entry level natin. So, huwag po tayong pipili ng makina na sobrang laki at saka sobrang taas kasi hindi naman po natin kaya i-handle. Tandaan po natin na ang rider po ay meron po kilalaman dyan yung sa safety nyo po. So, kung kayo gagamit po masyadong malakas na makina, kung kayo po ay beginner rider. Kaya po mag-increase dahan-dahan in your riding skill, then tsaka po tayo mag-upgrade. Kung baga sa cellphone, i-upgrade mo na yung telepono mo pagka medyo kailangan mo na ng kakaibang features. Okay? Next slide. Okay, next. Sunod po ay yung seat height. Pag-aralan po natin yung upuan po ng motor. Alam niyo po ang pinag-aaralan din po ng mga engineer tsaka ng mga designer ng tamang seat height. Kasi po, ang sabi po dito, when the rider is properly seated, kailangan po both feet, even just the tip of the toes must touch the ground. Ibig sabihin, kailangan po, na pag umupo tayo ng motorsiklo, baka naman po, nasa belo na natin yung upuan, sasakyan natin, mahirap pong magbalanse pagka gano'n. For example po, tingnan po natin itong motor na to. So kung mapapansin nyo po, nakaupo na po tayo, ito po yung tinatawag natin seat height to. So mula sa ibabaw ng upuan, hanggang doon sa may lapang. So, makikita nyo na very stable po ang handling or yung pagkakaupo po natin. Kailangan po ay abot nyo po ang inyong motorsiklo. Huwag po yung masyadong mataas. Okay? Yung po mga mataas, yung po yung mga prospect natin. Okay? So, make sure po, kapag kumuha po tayo ng motorsiklo, na yung pong abot natin. Okay? Huwag po kayo kumuha ng motor na hindi natin abot. Okay? So, tapos na po tayo sa seat height. Next. Okay, body width, yung lapad po ng motorsiklo. Pansinin niyo po, yung lapad ng motor, may kinalaman po yan sa proportion po ng inyong katawan. Pag masyado po kayo malapad, at uupo po kayo ng 50cc, mga hindi po eksakto sasabihin nyo. Ibabalik nyo sa leader, sir, ang bagal ng motor ko. Bakit kaya? Kasi po, hindi po tama yung katawan ng motor kung po sa katawan nyo. Okay? So, kailangan po ay i-consider po natin yung lapad ng motorsiklo. Okay? Next slide. Next, motorcycle weight. Gano'n ba kabigat ng isang motorsiklo? Ideally, ang motorsiklo po, dapat po ay 3 times the rider's weight. Hindi po kayo kukuha ng motor na sobrang gaan nyo, tapos sobrang bigat naman ng motor. So, kaya i-consider po natin yan, ha? Yung pong bigat ng motor ay importante din po na i-consider natin kung magpa-purchase tayo ng bagong motor. Okay, next. Types of usage. Kung ito po ay pang-on-road, gumamit po tayo or bumili tayo ng motorsiklo na pang-on-road. Huwag po natin i-modify ng isang motorsiklo na gagamitin po natin sa off-road. Okay? Kunyari, kung ito po ay pang-negosyo at
sidecar, sa tingin niyo po ba, etong motor na to, lalagyan niyo ng sidecar? Hindi, di ba? Okay? So kung kakalitan ng sidecar, ano dapat ang motorsiklo natin? Ito po yung business type, yung may tangke. Okay? Pwede po yun. So always use this on the original. So kung on-road naman, off-road, kung darating niyo po sa bundok yung inyong motor, wag po kayo kukuha ng underbone. Okay? Kuha tayo ng medyo mataas na pang-off-road talaga. At kung yung pang-off-road nyo, huwag nyo naman gagamitin sa on-road. Okay? So yan po yung mga pagpili ng tamang motorsiklo at lagi niyo po tatandaan na may pagkakaiba po ang kamukha lang at saka yung original. Okay? Para mapansin naman po natin yan. For example, kung kukuha tayo ng motorsiklo, kailangan niyo po tignan yung kalidad na piyesa ng inyong motor. Kung lalapitan niyo po ang bawat boot na yan, at makikita niyo po yung pagkakaiba, sa welding pa lang, may problema na po tayo. Sa preno, okay? Makikita niyo may pagkakaiba rin po yan. For example na lang po, kung bibili po kayo ng motor, tingnan niyo po muna yung gulong. Number 1 tip, yung gulong may brand. Kunyari, ano ba brand nito? IRC. Dito po sa kabila, ang brand po nito, Kingston. Okay, so doon pa lang po may pagkakaiba na. Safety, number 1 concern po namin. Pag kumuha po kayo ng motorsiklo, siguraduhin nyo, maganda po ang kanyang mga pyesa. Unang-una sa gulong pa lang, pag madulas po yung gulong nyo, nasacrifice nyo na kaagad yung inyong handling. Okay? Pangalawa po dyan, yung preno, yung mga electrical, meron po mga nasusunod na kotse, bigla na lang nasusunod kasi hindi huwag kalidad ng mga nakakabit na pyesa. Okay? Meron po kaming kwento, yung isang kasama namin, kumuha ko ng motor, tapos nagkak yung throttle. So nagka-problema yung throttle. Ito po yung throttle, hindi ho bumalik. So muntik na po siya ma-aksidente. Dahil po sa kumuha po siya ng hindi po di kalidad na motor. So tatandaan po natin, bukod po sa limang binanggit po natin, isa-isayin po natin, ano po ba yung mga pagpili ng motor? Engine size? Ano pa isa doon? Seat height? Body weight? Motorcycle weight? At saka types of usage. Okay, ang pinaka-importante po sa lahat, huwag po tayong bibili ng kamukha lang. Okay? Bumili po kayo ng may kalidad na pangalan, na brand, hindi po porket branded, mahal na. Dahil po lahat po ng motorsiklo ng Big 4, dumaan po yan sa masusing pag-i-inspection. Bago po lumabas ang isang motorsiklo, inaabot po ng taon, bago po ilabas yung unit. Kasi po, hindi po yan basta in-assemble lang na parang mountain bike. Na kahit anong pyesa pwede nyo ikabit. Tandaan niyo po yan, lahat po yan tinitignan mula sa balanse, mula sa wiring, mula sa preno, mula sa chassis, sa frame, hanggang sa makina. Para po mas-sure po na safe po yung bibili. Maaari makatulong ito upang maiwasan yung pagkaka-aksidente. First is yung pag-check ng motorcycle. Now, ito po yung logo ng Honda Safe Driving Center po. Yan po yung matatagpuan sa Parañaque po. Bandang near ng SM Bicol, just in case may mga kaibigan tayo, mga gustong magpa-training anytime, welcome po kayo lahat doon. Ano po? Ayan. Kung may mga question po, katanungan sa ating slides, pwede po kayo magtaas ng mga kamay at sagutin po yan hanggang abot ng aking makakaya. Ano po? Kung sakaling hindi man, babalikan po namin kayo o babalikan po kayo after yung lesson natin. Ano po? Now, proceed po tayo sa exercise. Ayan, ang sabi dito, pre-ride inspection daw. Kailangan, meron tayong tinatawag na got to be safe. Ano ba yung got to be safe na yan? Sabihin, lagi-lagi kailangan nakasama yung safe, di ba? Unang-una, nakalagay po dyan yung general appearance ng motorcycle natin. Kailangan yung motorcycle natin malinis. Pumunta tayo sa isang lugar, baka mamaya pumunta tayo sa isang lugar, napakagandang lalaki yung rider. Tapos biglang ang motorsiklo, pagtingin ng motorsiklo, hindi na uhugasan. Tapos, di ba? Kaya kailangan unahin natin yung condition ng motorcycle natin. Iingatan at lilinisin natin yan. Bakit po? Yan yung laging kapartner po natin kapag tayo po ay bumabiyahe. Ngayon, kapag pinapabayaan mo yan, alam na natin kagad kung ano pwede mangyari. Pwede mag-cause ng accident. Second is yung oil. Bakit kailangan yung oil? Bakit kailangan i-check yung oil? Tandaan mo natin, yung oil ng motorsiklo o sasakyan mo natin, isang katulad ng dugo natin. Kapag kulang yung blood natin, anong nararamdaman? Ay hilo. Di ba? Nahihina. Ibig sabihin niyan,
meron tayo dapat eksaktong level ng oil bago gamitin ang motorcycle natin. And next, yung tires. Diba? Ano yung mga check sa tires? At the same time, yung tension of chain. Baka mamaya yung kadayan ng motorcycle ninyo. Pag naalo o nailubak, tanggal na kagad. Anong mangyayari? Nag-jump, nag-lock yung rear wheel natin. Anong pwedeng cause nito? Pwedeng aksidente. And next, yung operations of control. At the same time, habang ginagamit mo natin yung motorsiklo natin, tandaan po natin, habang ginagamit mo yan, nagagasgas po, nadadamage yung mga parts ng motorsiklo. Ibig sabihin yan, kailangan i-check natin yung mga controls natin. Example, mga clutch. Ano ba dapat yung tamang adjustment ng clutch? Tandaan natin, ha? Although may standard po tayo na tinatawag, pero minsan, depende po yan sa rider na gumagamit. Bakit ko nasabi yun? Ang mga daliri mo natin, hindi magkaparehas ang haba. Tama po ba? Kapag may yung adjust, yung daliri natin, i-adjust natin yung clutch, depende dun sa komportable ng rider. Approximately, meron tayong 10 to 20 mm adjustment. Yun po yung prepaid na tawag natin. And the next one, the brakes. Engine, side mirror, alignment ng steering. Baka mamaya pag-turn mo sa kanan, lumili ko yung motorcycle sa kaliwa. Hindi natin mo yun. Iwalay kayo yan. Diba? And next time, yung gas natin and yung electric gas. Now, para mas maganda ho, kumbaga nakita natin lahat yung mga kailangan i-check, di po ba? Ngayon, pinakamaganda, ihimay-himayin natin. Kasi pag sinabi natin free drive inspection, ito lang naman yung itinuro. Pero pag hindi natin nakita ng actual, minsan, o wala tayong reference, mas mahirap gawin, di ba? At the same time, sa isang rider, ayaw ko po kung nangyayari sa inyo yan. Sa isang rider, kapag chinek ko lahat dyan araw-araw, nakakatamad, tama po ba? Yes, nakakatamad ho. Kasi isipin mo, araw-araw na i-check dyan. Hindi ho. Meron po yung weekly na kailangan i-check, meron yung everyday na kailangan i-check. Na yan po ay aalamin natin kung ano yun. Unang-una, ito po yan. Maganda, malinis yung motorsiklo ninyo. Di ba? Pangalawa, ito po yan yung langis. Sa lahat ng motorsiklo, I hope, kabisado natin niya sa mga nagmumotorsiklo. Lahat po ba nagmumotor? Lahat? Taas po ng mga kamay. Ayan, nakala ko lahat eh. Ayan. Okay lang yun. Lahat man o hindi. Para sa mga hindi pa nagmumotorsiklo o maaaring magmumotor pa lang pagdating ng panahon. Ito po, at least nagkakaroon tayo ng mga guide, di ba? Kung paano i-check. Unang-una, yung oil. Approximately, kapag i-check natin yan, nasa maximum level. Pero minsan, kapag ginagamit natin yung motorsiklo, umiinit yung makina, unti-unting nababawasan yung oil, di ba? Pero tandaan nyo, meron tayong certain kilometer kung kailan dapat palitan yung langis, di ba? Kada kailan po yun? Sir? Ha? Yung kailan? Kung maalala lang, papalitan yung langis. Ha? Ayan, tandaan natin. Pinakamaganda po yan dahil maraming mga motorsiklo dito, di ba? Iba-iba ang standard pagdating sa maximum kilometer kung kailan i-change oil, di po ba? Ang pinakamaganda gawin mo natin, kapag binili natin ang motorsiklo, basahin mo natin yung manual. Di ba? Mahirap yung feeling gauge lang. Feeling ko kailangan ko ng change oil. Wala tayong kasihan. Di ba? Sinabi ng kaibigan natin, ganito pa yung pag-change oil. Siya po ba? Kabisado niya? Hindi po. Pero, pag kayo ay nagbasa sa inyong manual, sigurado po, 100% tama yung ginagawa niyo. Ano pa? May mga katanungan po ba? Meron? Wala. Wala po, sir. Ayun. Wala pa nga naman natin, sir, kasi siya yung pinakaunang nagtaas ng kamay, di ba? Ibig sabihin, nakikinig si sir. Sir, depende po ba sa gamit na oil yung application? Halimbawa, fully synthetic, tapos mineral base, mag-depende po ba yun sa application? Halimbawa, yung oil po yung oil, halimbawa, fully synthetic, tapos may mga mineral base. Magpapasok po ba doon yung tao ng application sa mga gamit na oil?
example, bigyan ko kayo ng idea. Ang maximum mileage po, kunyari, 4,000 km bago may change oil. Yun po, hindi nagbabasa doon sa klase ng oil. Di ba? Kaya, that's why na kailangan basahin mo natin yung manual natin para malaman natin. Pero yung iba, I hope, sa mga ibang riders, minsan ginagawa nila yun. Every month, nagpapalit ng langis, di ba? Kahit hindi pa abot doon sa, example, 4,000. Hindi pa abot doon, pinapalitan na nila ng langis. Tama po ba ako? Yes. Bakit po? Isipin din mo. Sarili motorsiklo ninyo, hindi nyo naman kailangan tupirin, di ba? Gusto ninyo, laging maganda yung langis, laging kondisyon yung makina, kailangan laging maganda at bago yung langis natin. Ano po? Okay po ba, sir? Sagot ko po ba yung inyong katanungan? Tandaan mo natin, kapag malambot yung gulo ng motorsiklo, sir, anong pakiramdam pag nagmumotorsiklo? Mabigat ang hatak, ibig sabihin ho nun, malakas sa gasolina. Yun yung cost, di ba? Instead na gusto mong tumipid, napapalakas ka ngayon ng budget dahil malambot yung gulong. Tandaan mo natin, sa bawat motorsiklo ho, meron dyan nakadesignate kung ilan yung tamang hangin. I hope, sa lahat ng mga motorsiklo, may mga standard po yan, di po ba? Makikita mo natin yan. Minsan, nakikita yan sa chain cover. Makikita niya. Example lang, bigyan ko kayo ng idea. Kapag ka-front at rider lang ang laman, ang hangin ng harapan gulong ay 24 PSI, di ba? Sa likod, 28. Ngayon, kapag nagkaroon ka ng angkas, madadagdagan pa ho yun. Bakit po? Kapag hindi mo dinagdagan yun, nakadapa ang motorsiklo mo. Hirap na hirap kumata. Di po ba? Tama ako hindi? Yes. Di ba? Yun yun kung bakit kailangan i-check natin yung tires natin. O paano i-check? Example, naka-center stand yung motorsiklo. Yung headlight, ito yung likod natin. Itulak nyo lang ng gano'n, aangat yung muna ng gulong. Tama po ba ako? Pag umangat yun, i-check nyo na yun yung gulong. Tignan ninyo yung bawat pagitan dahil baka mamaya may nakatusok na pumpok o kaya pako habang ginagamit mo yung gulong, mapunpun na mapunpun. Ano nangyayari sa pumpok? Palubog na palubog hanggang abutin niya yung... Ano yung abutin, sir? Interior. Ano mangyayari ngayon? Nasa kalagitnaan ka ng pupuntahan mo. Flat ang motorsiklo. Eh habang lumiliko ka pa, 80 yung stick mo. Na-flat, ano mangyayari? Is-crash na. Diba? Yun ang mangyayari. That's why na kailangan i-check natin yan, yung mga rims. Ba't kaya parang nagpo-wobble yung gulong ko? Yung pala maluwag na, putol na yung mga rim natin, di ba? O yung tinatawag nating spokes o rayos, di ba? Putol na pala, kaya nagpo-wobble. Kapag bugs naman, may crack na pala, kaya nagkakaroon ng problema pag lumilikot, umaandar ang motorsiklo. Now, ito po, meron tayong tinatawag na wear indicator at locator. Bakit po? Sa bawat rider, dapat alam po natin kung kailan dapat palitan yung gulong. Di po ba? Sa gilid po ng tires na ng motorsiklo natin, makakakita kayo ng triangle. At least, mga 4 hanggang 5 triangle po yun. Doon sa tapat ng triangle na yan, doon sa pagitan ng thread, ay ganito ho. Meron nakalubog doon na dot, parang bukol ng konti. Habang ginagamit mo ang motorsiklo, napupulpud yung gulong. Tama po ba ako? Pag nagpantay na sila, that time na kailangan ng palitan yung tires natin. Kakapal pa naman po yun, pero tandaan mo natin, sa bawat gumagawa o naglalabas ng mga binibenta sa labas, mayroong hangganan. Bakit po? Hindi nila isinasahid mo dahil kapag sahid na sahid, lumalabas na yung price na mo palitan, eh disgrasya, pwede mag-cause ng accident sa gumagamit. Di po ba? Yun yung kailangan maging guide mo natin. The next one, ito po, yung kadena. O, sino na nang putulan ng kadena? Meron na ba habang nagmumotor? Wala. Walang aamin. Ha? Walang aamin. Nakakahiya. Ayun, si sir, umamit. Diba? Minsan mga accident, naputulan ng kadena. Minsan nagugulat ka na lang, free wheel na yung motorsiklo mo. Minsan nag-jump, nag-lock. Biglang nag-lock yung gulong mo, mabilis ka, ano mangyayari? Self-lock na na, accident na tayo. Approximately ho, ang standard or ang guide ho natin, 25 to 35 mm. Ngayon, pag nahihirapan tayo sumuot sa mm, sa mga shop po ng mga
feeling ko okay na to. Di po ba? Hindi pa pala yung standard natin. Kasi tandaan mo natin, sa bawat rider o bawat tao, magkakaiba tayo ng perception. Di po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Magkakaiba ng perception. Kay sir, chinek niya, masikip, pero okay lang sa kanya. Kay sir, hindi pwede. Di po ba? Yun po yung kailangan i-consider natin. Operations of control, throttle. Baka mamaya pag open ng throttle, kailangan may balik, nag-lock, nag-wipe ng motorsiklo. Wala na tayong control. That's why na kailangan i-check muna natin. Bago umanda ng motorsiklo, open, bitaw. Sasara yan, open, bitaw. Kapag nag-close siya, ibig sabihin niyan, good condition po yung throttle natin. And next one, ayan, yung brakes. Ito po, disc brake and drum brake. Tandaan mo natin, example po, ito yung kada sa disc brake. Fluid type, di po ba? Fluid type yan. Kapag po ba bumaba yung level ng fluid po dito sa lalagyan, kailangan dadagdagan? Dagdagan hindi. O, sino makakasagot? Papadala ko sa kanya yung lights. Hindi, joke. Ayan. Dagdagan hindi. Dagdagan. Sino hindi? Bakit, sir? O, palitan na raw. Sabi ni sir. Ayan. Bakit dagdagan, sir? Kasi paubos na. Ayun, tandaan mo natin ha. Ang brake caliper po. Tandaan mo natin, hindi mo nauubos yung brake fluid niya unless kapag yan ay may tagas. Kapag may tagas siya, wala kang preno. Tama po ba ako, sir? Yes. Ngayon, kapag paubos na yung brake fluid po doon sa lalagyan, ang i-check nyo ay yung brake pad. Bakit po? Yung brake pad ang napupumpot, kaya bumababa yung level. Lumalaki yung space. Di ba ito yung example? Ito yung caliper, di ba? May piston sa loob. Pag may piston sa loob, palabas ng palabas yung piston. Ano yung nasa loob ng piston? Yun yung brake fluid natin. That's why na bumababa. Baka mamaya, lagay ka ng lagay, puno na naman, bakit tumaan na pala? Pag preno mo, nasunog, gano'n nangyari? Walang kapit. At ang bakal mo, dumidikit po yan. Ngayon, ang papalitan mo doon yung brake pad. Kapag pinalitan mo ng bagong brake pad, ipipress mo ulit yung piston pabalik sa original position niya para may ilagay mo yung bagong brake pad. Agree hindi? Yes! Yun po yung gagawin natin. Huwag po, basta-basta, dagdagan ng dagdagan. Ano? May tanong po ba? Wala naman. Wala naman. Ibig sabihin mo nun, naintindihan mo lahat. Now, sa brakes naman, bakit kailangan i-check po yung brake, yung pre-play o yung brake natin? Ano yung i-check natin sa brake natin, sir? Yan, i-check daw ni sir yung kanyang preno para malaman niya kung tama yung play. Tandaan mo natin, sa bawat motorsiklo, mayroon tayong pre-play doon sa brake. Tama po ba? Ano nga ang purpose ng pre-play na yan? Yung po yung function niya ay yung para sa brake light. Naka-on na yung brake light pero hindi pa nakakat yung preno. Ibig sabihin mo nun, kapag walang pre-play yan, magugulat yung sinusundan o sumusunod sa iyo. Bakit? Pag preno mo, kada preno mo, kagat-kagat, di ba? Wala nang pasintabi. Wala ka nang information na ibibigay sa kasunod mo, di ba? Ibig sabihin mo nun, kailangan ng pre-play yung brake. Pag brake mo na gano'n, nakailaw na pero wala pang kagat. Pero kapag certain distance, bago kumagat yung preno. Ibig sabihin yan, advanced information na inform mo na siya. Yun yung intention na gagawin natin. Klaro? Hindi. Klaro po ba? Hindi. Klaro? Ayan. Ito po, sa engine naman, tandaan mo natin sa mga riders, kapag ang tunog ng engine natin ay kondisyon, kailangan marunong tayo makinig. Parang kakaiba na yung tunog ng engine ko Parang hindi na ito yung dati. Ngayon, pag ano po yung naramdaman ninyo sa inyong motorsiklo, magtungo kayo sa mga shop natin, ipacheck natin. Ano po? Yung mga leaks. Baka mamaya, kaya ko itong gawin. Ginawa mo, pagbalik, kulang-kulang na yung tornilyo. Sino kaya nang nalugi ngayon yan? Gagastos ka na, nasira pa ang motorsiklo natin. The next one, ang side mirror. Sino mga walang side mirror ng motorsiklo? Sino wala? Meron wala? Bakit kailangan ng mirror? Ayun, para yung scanning mo natin ay
muna mag-check sa mirror bago mag-apply ng brake para kabisado mo kung gaano malayo yung nasa likod mong sasakyan. Diba? Yun ang kailangan i-consider natin. Now, alignment ng steering wheel, center stand. Diinan nyo lang yung likod ng motorsiklo. Ikot sa manubela, replay. Pag medyo maganit mo yan, ibig sabihin may damage na yan o pwedeng sobrang higpit yung manubela ng motorsiklo natin. Ano po? May katanungan mo ba? Wala. Eto na. Electricals. Kailangan din po i-check yan. Tandaan mo, pag nag-check kayo ng electricals, kailangan naka-turn off yung engine. Lalo sa mga automatic ho. Bakit po? Mayroon na aksidente. Unang-una, umaandar ang makina mo, chine-check mo, lumapit yung anak mo, in-open yung throttle. Ano mangyayari? Aksidente na, di ba? Kaya kailangan, habang chine-check mo motorsiklo mo, make sure naka-turn off your engine for safety. Ano pag lobat sa battery? O, di papalitan na. I-charge natin. Di ba? Kaya ang gagawin natin. Now, ito po, sa pre-drive check na ginawa mo natin. I hope sa lahat yan, araw-araw na gagawin natin. Kahit ako, tatama rin, di ba? Every weekly, check mo natin yan. Pero ito po yung apat na napaka-importante na i-check natin bago tayo bumiyahe. Bakit po? Anong purpose mo nun? First, safety. Cost. Safety mindset ng isang rider. Unang-una, anong i-check? Na importante. Sir, anong i-check na importante? Brakes. Bakit kailangan ng brakes? Napakagaling ni sir. Eksakto, preno. Dahil kapag wala kang preno, hindi mo mapayang ang motorsiklo. Di ba? Pangalawa, ano pa? Madam, gasolina. Malupit talaga si sir, gasolina. Sakto, patok. Bakit po? Kapag hindi mo na-check na wala na pa ng gasolina ang motorsiklo mo, pag-check mo sa gauge mo, wala na. Asan yung focus mo ngayon? Nasa pagdadrive o maghahanap ka ng gasolinahan? Maghahanap ka ngayon ng gasolinahan. Hindi mo alam, may biglang tumawid na bata. Gasolinahan ang hinahanap mo. Hindi mo ngayon makikita yung bata. Kasi hindi mo na-anticipate na may biglang tumatawid dahil ang focus mo ngayon ay yung paghahanap ng gasoline station, yung fuel. Ano pang isa, sir? Gulong! Yung gulong ng motorsiklo. Diba? Diba sabi natin kanina, kung gusto natin makatipid, yung cost, yung gulong, laging nasa, nami-maintain natin ng tamang hangin yung tires natin. Ano pang isa, sir? Ha? Yun lang, hindi na tumama. Ano pang isa? Nasabi na natin yung tires? Hindi, yung electricals. Anong gamit ng electricals? Tandaan mo natin, hindi kayo pwedeng mag-uusap ng rider habang tumatakbo, tama? Sa pamamagitan ng mga ilaw ng mga motorsiklo ninyo o sasakyan, doon kayo nag-uusap kung ano yung gagawin mo. Baka mamaya, sisignal ka ng kanan, bigla kang kumaliwa. Disgrasya ka. Kasi sayang yung information. Ngayon, kung sakasakaling, dapat kayo kasi pagbigyan nyo ng signal sa lights, pwede nyo gamitin yung hand signal para mas malinaw yung information na ibibigay natin sa kanila. Kahit nga lang po yung pagpwesto natin sa kalye, naiintindihan na ng isang driver o rider kung saan ka pupunta, di ba? Ibig sabihin yan, kapag ikaw ay kakanan, malayo pa lang, nasa bandang gilid ka na. Hindi pwede yung nandun ka pa sa pangalawang linya, tapos bigla kang tatabas. Reckless driver ka ngayon. Swerving ka ngayon. Paano pag na-tempo na tayo, tandaan mo natin. May halaga yung bawat buhay natin, di ba? Value of life. Napakahalaga yan. Isang pyesa. Makakabili ba kayo ng pyesa sa palengke? Ng katawan? Makakabili kayo ng baraso? Hindi. Bulalo, makakabili tayo, di ba? Pero baraso, tatandaan ninyo. Kapag na-damage mo yan, hindi na mo magagawa ng paraan yan. Ibig sabihin mo yan, kung ano yung mayroon tayo ngayon, aalagaan mo natin. Dahil ang motorsiklo, minsan, maingat tayo, pero yung iba hindi maingat. Tandaan, sa isang rider, unang-una, dapat alerto ka, disiplina, at kailangan lagi tayong magdasal para laging safe tayo. Ano po? May katanungan mo ba? Wala? Walang tanong? Maraming pong salamat. Tapos na po yung lecture natin. Sana po, sa konting panahon lamang na nagkakasama ko tayo ay marami kayong natutunan na napulot
maituturo sa mga kaanak o kapatid o kamag-anak natin. Ano po, maraming salamat. Muli, Reynan. Good afternoon sa inyong lahat.